Hinamak na manugang. Kabanata 800 pero, nag-aalangan pa si Jane Lewis. Ang kanyang asawa ay winasak ang base ng pamilya Bai hanggang sa lupa, bakit kaya madaling ibigay sa kanya ng Bai family ang kontrata? Ngumiti si Alex Dixon at napakamot sa ilong, sabi niya, asawa, nakalimutan mo na ba kung sino ang aking taga-suporta? Maaari akong humingi ng tulong kay Little Tia, pagdating ng panahon, maaari kong bayaran ang Bai family ng isang halaga ng pera. Totoo yan, agad na gumaan ang pakiramdam ni Jane Lewis. Sa pulso ni Dixon Shenlan, kung pupunta siya sa Bai family para humingi ng tulong, marahil ay ibabalik ng Bai family ang kontrata sa kanyang asawa. Pinabalik ni Alex Dixon ang kanyang asawa sa kanyang kwarto para magpahinga, nang lumingon siya ay dumilim ang mukha niya. Gusto niyang mabawi ang kontrata, hindi para makipag-ayos sa Bai family. Ang sinumang maglakas loob na magplano laban sa kanya ay dapat bayaran ang pamilya Bai. Bumangon si Helena mula sa lupa at labis na nagalit, hahakbang na sana siya at pag-alitan si Alex Dixon. Bago pa siya makapagsalita, malamig na sumigaw si Alex Dixon at tinawag ang kanilang mga bodyguard. Mula ngayon, bantayan ninyo si Helena. Maliban sa supermarket at palengke ng gulay sa loob ng 1,000,000 radius, hindi mo siya pinapayagang makipag-ugnayan sa sinuman, at hindi mo rin siya pinapayagang umalis ng walang pahintulot. Oh, ilang bodyguards ang yumuko, laking gulat ni Helena na ibinuko niya ang kanyang bibig at nakabawi lamang pagkatapos ng mahabang panahon, tumalon siya at nagmura ng ligaw. Alex Dixon, ikaw, gusto mo akong bantayan? Basura ka, nanay mo ako. How dare you treat me like this? Malamig na sabi ni Alex Dixon, bukod dyan, hahayaan kong tingnan mo si Ding Ching, at saka, huwag mo nang guluhin ang asawa ko, kung hindi, magdurusa ka. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palabas ng villa. Sa sobrang galit ni Helena ay nanginginig ang buong katawan, nagulat siya at nagalit nang bumagsak siya sa sofa. Ang basurang ito ay talagang nang-ahas na bantayin siya ngayon. Hinayaan pa nga niya si Ding Ching, ang mapanlokong fox na yun, nabantayan siya. Nang maisip niya ang buong katawan ni Ding Ching na puno ng masamang enerhiya at ganoong uri ng masamang paraan, hindi maiwasan ni Helena na manginig at mataranta. Kung hindi niya inaasal ang sarili niya, baka mamatay siya sa kamay ng babaeng ito. Pamilya Bai, Master Luo, may nalaman ka ba tungkol kay Alex Dixon para sa akin? Hinawakan ni Bai Zon ang kanyang telepono at tumawag ng may taimtim na ekspresyon. Ang misteryosong babaeng yun na pinangalan ng Dixon ay talagang nagbigay sa kanya ng maraming koneksyon pagkatapos ng pangyayari, nagpadala pa siya ng lalaking nakamaskara upang makipag-usap sa kanya, na humihiling sa kanya na hanapin ang lalaking nakamaskara para sa tulong kung may kailangan siya. Ngayon, tumawag na si Bai Zon ng ilang underground big shot ng Yan Capital, na hinihiling sa kanila na tumulong sa pag-imbestiga sa background ni Alex Dixon. Ang Panginoong Luho na ito ay pinuno ng isang malaking puwersa sa ilalim ng lupa sa Yan Capital. Siya ay isang mababang profile na tao, ngunit siya ay talagang isang heavyweight sa underground na puwersa ng Yan Capital. Nagkaroon ng ilang underground big shot na nakipag-away sa isa't isa, ngunit wala sa kanila ang handang tanggapin ito. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng ilang daang tao, at handa silang lumaban, sinali pa nila ang mga nakatataas. Kahit na ang mga matatanda ng 4 na malalaking pamilya ay hindi makumbinsi ang dalawang panig. Sa huli, casual na sinabi ito ni Lord Luo, "What's with all this nonsense? It's a disgrace to the underground forces of Yan Capital." With that, agad na tumigil ang laban, ang ilang malalaking putok ay hindi man lang naglakas loob na gumawa ng tunog at umalis kasama ang kanilang mga tauhan. Pagkatapos noon, nagsagawa pa ng piging ang ilang malalaking shot na ito para humingi ng tawad kay Lord Luo. Si Lord Luo ay masyadong tamad na pumunta, nagpadala siya ng isang subordinate upang dumalo sa piging, ngunit ang ilang malalaking shot ay hindi nang ahas na maging mabagal. Magkaibigan sina Lord Luo at Bai Old Master, kaya naman, pribadong tinawagan ni Bai Zon si Lord Luo at humiling sa kanya na tumulong. Pagkatapos ng tawag kay Master Luo, si Bai Zon ay nakahinga ng maluwag, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang walang awa na liwanag. Ang mas maraming nakukuha, mas kaunti ang nakukuha. Kahit na si Alex Dixon ay isang mabangis na tigre, ang pagdating sa Yan Capital ay katulad ng isang tigre na bumagsak sa lupa.
Ang network ng Bai family sa Yan Capital ay tumatakbo ng ilang dekada. Ito ay hindi para sa wala. Isa pa, ang babaeng yun ay kalaban din ni Alex Dixon. Sa pagkakataong ito, nakasalalay ang lahat sa kung paano mamamatay si Alex Dixon. Sa isang sinaunang mansyon sa sentro ng lungsod ng Yan Capital. Pagkatapos tumawag, magalang na tumalikod si Master Luo at nagsumbong sa isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng armchair. Tito Hua, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumayo si Uncle Hua sa tabi ng armchair na may saklay sa kamay. Sa likod niya ay 4 o 5 matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit. 2 hanay ng matipunong lalaki na nakaitim na suit ang nakatayo sa magkabilang gilid ng silid, nakasuot sila ng sunglasses at nasa likod ang kanilang mga kamay, nakatayo sila nang hindi gumagalaw. Sa gitna ay nakatayo ang 1 dosenang lalaki, lahat sila ay big shot mula sa underground forces ng Yan Capital. Ngunit sa sandaling ito, ang mga malalaking putok na ito ay nakatayo ng may paggalang, hindi man lang nangangahas na nasa itaas ang kanilang mga ulo, para silang mag-aaral sa elementarya na naghihintay sa kanilang guro na mag-lecture sa kanila. Pribadong bahay ito ni Uncle Hua, at iilan lamang na malapit sa kanya ang makapasok. Ang pribadong tirahan ay binabantayan ng husto, at kahit lang ay hindi makakalipad. Sa sandaling ito, isang binata ang nakaupo sa isang armchair na naka-cross legs. Casual niyang kinuha ang 1 tasa ng biluotsa na personal na iniharap sa kanya ni Uncle Hua at walang pakialam na sinabi, "So, pinaplano ni Baizon na kontakin ang lahat ng underground power sa Yan Capital at atakihin ako." Magalang na ngumiti si Tio Hua, na nakatayo sa tabi niya. "Master Dixon, sa maliit lang na figure tulad ni Baizon, karapat-dapat ba siya? Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko na ang Bai family ay hindi magagawang pakilyusin ng alinman sa mga underground power sa Yan Capital." Pagkatapos sabihin yun, tumalikod siya at sinigawan ng 12 matatanda sa bulwagan. "Naiintindihan ba ninyo ang lahat?" Naiintindihan, ang 12 malalaking putok ay sabay-sabay na sumagot at tuma-NGO ng buong lakas. Umupo si Alex Dixon sa armchair, kumikinang ang kanyang mga mata. Ayon sa ulat ni Chin Lei mula sa mga especially iyan ng pamilya Bai, naghahanda ang pamilya Bai na hanapin si Lord Luo para imbestigahan siya. Anong biro, si Lord Luo ay pangalawa lamang sa utos ni Uncle Hua, at ang Bai family ay sapat na nag-ilusyon upang siyasatin ang kanyang background, masyado nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili. Natahimik ang hall. 1 dosena o napakalaking shot ang tumayo ng tuwid, hindi man lang naglakas loob na huminga ng mabigat. Ang binata na nakaupo sa armchair ay hindi man lang nang ahas na hintayin si Uncle Hua, at hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Magalang na tanong ni Uncle Hua, "Master Dixon, gusto mo bang magpadala ako ng 1 tao para turuan ng leksyon si Baizon?" Hindi na kailangan, itinaas ni Alex Dixon ang kamay at tumingin sa langit, tumayo siya at lumabas ng pinto. Panahon na para magbago ang Yan Capital. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Uncle Hua, ang 12 mga malalaking kuha na nakatayo sa ibaba ng bulwagan ay nagsisiwalat din ng mga nakakagulat na ekspresyon. Dixon Su, Bai, Jiang, ang 4 na malalaking pamilyang ito ay parang 4 na haligi, matatag na nakatayo sa Yan Capital sa loob ng 12 taon, na parabang sila ay hindi magaganda. Hindi kaya simula ngayon, magbabago na ang istruktura ng Yan Capital? Sa isang galaw, magbabago ang lahat, kung ganoon talaga, marahil hindi mabilang na mga tao ang iiyak, at hindi mabilang na mga tao ang tatawa. Pinigilan ni Uncle Hua ang kanyang pagkabigla at mabilis na sinundan ni Alex Dixon. "Master Dixon, hayaan mo akong magpaalam sa iyo, gayunpaman, hahayaan mo ba si Baizon na gawin ang anumang gusto niya?" Huminto sandali si Alex Dixon at malamig na umungol. "Isang pulgis lang, gaano man kataas ang pagtalon nito, hindi ito magdudulot ng anumang sandali. Ihanda mo ang iyong sarili at sundan mo ako para bisitahin si Elder Bai, may isang lumang utang, oras na para bayaran ito kay Elder Bai." Sabi niya, dagdag niya, "Hindi na kailangang magsama ng napakaraming tao, manatili ka na lang sa labas ng pinto para maiwasan ang mga ahas, insekto, at daga na mag-usap at makaistorbo sa pag-aayos ng utang sa pamilya Bai." Ang puso ni Uncle Hua ay lubhang nayanig, at mabilis siyang tumugon ng may paggalang. "Oo, itong Yan Capital ay talagang mababaligtad.
Lumabas si Alex Dixon sa lumang mansyon, kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng numero mula sa ibang bansa. Saglit siyang nag-alinlangan nang tumawag siya, ngunit siya pa rin ang tumawag. 2 beses tumunog ang telepono at nakakonekta. Isang matandang boses ang nagmula sa kabilang dulo, na may bahid ng pagkagulat. Hahaha, akala ko ba tinapon mo na ang phone number ko at alam mo pa kung paano ako tatawagan? Akala ko hahanapin mo lang ako pag nalibing na ang kalahati ng katawan ko. Old Master, ikakasal na ako. Mapait na ngumiti si Alex Dixon. Ano, nagbago ba ang isip mo? I have keep your position for you. Pwede kang bumalik kahit anong oras. Abangan ang susunod na kabanata.